Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Pinag-iingat ng Office of Civil Defense ang ilang residente sa ilang lugar sa Bicol Region dahil sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa ngayong tag-ulan. Sa datos ng Mines and Geosciences Bureau, kabilang sa mga barangay na posibleng makaranas ng landslide at pagbaha ang ilang barangay sa Kamalig Albay. Pinag-iingat din ang ilang lugar sa Ligao City, Daraga, Jovellar, Ginobatan at ilang lugar sa Masbate, Sorsogon at Camarines Sur. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga Local Water Utilities Administration o LUA na imbestigahan ang kakulangan ng supply ng tubig sa ilang paaralan sa Bulacan. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, kasunod na rin ito ng pag-iinspeksyon ng Pangulo sa Tibagan Elementary School kahapon. Mababatid na napansin ng Pangulo na kailangang ayusin ang palikuran sa paaralan dahil sa problema sa supply ng tubig sa lugar. May 48 hours ang luwa para magsumite ng initial na report at magbibigay po tayo ng update bukas at muli sa Miyerkules. Ang mensahe ng Pangulo ay malinaw. Ang gobyerno ay may pananagutan, hindi lang sa mga estudyante kundi sa bawat magulang na umaasa sa atin. Responsibilidad nating tiyakin na may maayos na pasilidad, sapat na suporta para sa mga guro at sistemang gumagana dahil yan ang pundasyon ng isang ligtas, maayos at epektibong edukasyon. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Jay Lagang ng PTV Davao. Mayong adlaw, minilyon nga kantidad na sa gituang shabu ang nakumpiskato sa malaglahing drug buy-bust operations sa Davao City Police Office sukad niadtong bulan sa Enero ning tuiga. Lakip na niini ang nakuang shabu sa usa ka high-value individual kinsa nadakpan sa buy-bust operation sa Maa, Davao City natong Hulyo 8 ning tuiga. Gilang dinakpan nga si alias Eggy nga usa ka top 10 city-level drug personality, 24 anyos, construction worker ng residente sa Barangay Eden, Turil, Davao City. Nakuhaan kini og duha ka mga pakete sa gituang shabu, kwarta, pitaka, cellphone ug ban pang personal nga gamit. Giban ang mo balor sa kapin 48,000 pesos ang kantidad sa illegal nga drogang nakumpiska sa mong dinakpan. Mag-atubang kini sa kasong paglapas sa Republic Act No. 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Subay sa pagsaulog sa Philippine Eagle Week 2025, managlahing aktibidad ang gipahigayon sa Philippine Eagle Foundation aron nga mas mapalambo ang kasayuran sa katawhan pag-abot sa pagpreserba sa mga Philippine Eagle. Hunyo 4 ning tuiga gihimo ang ceremonial kick-off alang sa pag-arangkada sa Philippine Eagle Week celebration sunod sa Philippine Eagle Center sa Barangay Malagos, Davao City. Samtang adlaw nga Lunes, Hunyo 9 ning tuiga, usa ka exhibit sab ang gisugdan sulod sa usa ka mall sa Ecoland, Davao City. Dini gipakita ang advokasya sa indigenous people community nga may ngusgan ang pagprotekta sa mga agila sulod sa ilang komunidad. Highlight sab dinhi ang Philippine Eagle nga si Pag-asa nga moy 11 agila nga nahimugso pinaagi sa artificial insemination ug napusa pinaagi sa artificial ug natural incubation techniques. Mulungtad hangtod Hunyo 11 ang mga aktibidad kun asa atangan sab ang ipahigayon nga usa ka mini documentary screening, live storytelling alang sa mga kabatan-unan, photo exhibit ug paglusad og donation drive alang sa Eagle Sanctuary ug forest projects. Of the strategy is to keep the eagle safe, capacity building with our European partners, but very important yung providing the right habitat and the right facility for them. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.